Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hokan Samson ng Diocese of Pasig at nandito po ulit tayo sa paborito nating programa, ang #Blessings. At kasama po natin ngayon sa programang ito ang isa kong kapatid na pare dito din sa Diocese ng Pasig, ang Parish Priest ng San Ignacio de Loyola ng Taguig, si Father Bebot. Thank you, Father Hokan. Ako po si Father Bebot, katuliran ng St. Ignatius of Loyola Parish. At sa hapon ito, sa araw na ito, mayroon tayong kasama din ng mga kabataan. Si Jillian, saka si Aldo. 2 years na po akong miyembro ng Dabanang Kawayan Parish Youth Ministries. And 2 years na rin po akong Lectors Commentators Ministry member. Ang Damba ng Kawayan, yun ang St. John the Baptist Parish sa Taguig. Apo. Ako naman po si Jillian. Galing po ako sa Santo Niño de Taguig Parish. Magto 2 years pa lang po ako nang nagsiserve sa simbahan bilang miyembro ng Parish Youth Ministry. Si Aldous ay lector. Apo. So nagpapahayag ng mabuting balita si Aldous sa kanyang paglilingkod. Ano ang nakahikayat sa iyo para maglingkod bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos dito sa parokya ng Damba ng Kawayan? Ano po, nung una po talaga gusto kong maging member ng samahan ng mga lingkod ng pare, yung tinatawag nilang Ministry of Altar Service. So, nag-overage ako ng 1 taon. Kaya sabi mo, doon ka na sa susunod na level. Opo. Naisip ko na bakit hindi ko subukan yung ibang ministry. So, May isang particular na tao ba na naka-inspire sa'yo? Para doon? yung ano ko po, kaibigan ko po na ano rin po siya, tagapagpahayag din po. Okay, Father Hokan, tanungin naman natin si Jillian. Paano mo na ranasan ang pagmamahal ng Diyos sa paglilingkod bilang isang kabataan? Sa paglilingkod po, siguro po dun sa mga taong nakakasalamuha ko. Kasi sila po yung parang nakakatulong na maka-inspire sa akin na mas mag-serve kay Lord. Ganun po. Etong mga taong to, mga naglilingkod na sa simbahan, yung mga Opo. taong nakakasalamuhan na yan. Opo. Meron din ba sa bahagi ng pamilya kaya? Sa father side ko po, halos lahat po sila naglilingkod sa simbahan. Sa buhay paglilingkod sa parokya, magkaiba kayo ng parokya, no? Pero parehong sa Taguig, ano? Parehong sa Taguig. Ano yung mga makabuluhan or masasabi nating meaningful na mga siguro karanasan tungkol sa paglilingkod na nagbibigay pa sa inyo ng mas maigting pang inspirasyon para tutuloy ko itong paglilingkod na ito? Ikaw, Aldous. Sa akin po yung sa paglilingkod ko po na ipapakita yung mas lumalalim yung pananampalataya ko at mas nakikilala ko pa si Kristo at nakikilala ko pang unity ko. Siguro po para sa akin, yung sa bawat pagsaserve ko, nandun ko siya nararamdaman si Lord. As in, yung may goosebumps po. Okay. Yung ganun po. Parang inspired ka talaga. Opo. Parang, kumbaga, ang Espiritu Santo ang nag-aakay sa iyo dito sa paglilingkod na ito. Opo. May itatanong ka ba, Father Bebot, sa kanila? I think tayo nagtanong sa kanila kanina, baka mayroon kayong tanong naman sa amin. Bumahal kami ng Panginoon, bakit na hinahayaang mangyari ang maraming tragedya sa ating community at sa ating buhay? Sa akin ba yan o kay Father Hokan? Sa dito po. Ayan, bakit po parang naramdaman ko yung pagkawala ng pananampalataya ko? Alam mo, Aldos, bilang isang kabataan, hindi ibig sabihin na kapag ikay naglilingkod, wala nang problema, kaya wala nang pasakit. Sabi nga, habang ikay naglilingkod, nagmamature ang iyong pananampalataya. At
dito mo lalong na-appreciate yung pagmamahal ng Diyos. No, kaya sa buhay na ito, habang tayo ay buhay pa, no, talagang makakaranas tayo ng pighati at pasakit. Pero alalahanin mo, nandiyan ang Diyos na patuloy na nagmamahal. No, di ba, Father Hokan? Tungkol sa pagmamahal nga ng Diyos, minsan kasi sa pagmamahal, ang iniisip natin ay pagmahal ako, ibibigay sa akin kahit ano ang gusto ko. No? Pero alam natin, well, hindi pa tayo parent, pero tayo tinatawag na father. Ako saka si Father Bebo, tinatawag kaming mga father. At ang turing talaga namin sa mga parishioners ay mga anak. No? Kaya kami mga spiritual father. Kaya doon siguro nakikita ko na sa pagiging parent, hindi lahat ibibigay mo sa anak bilang tanda ng pagmamahal. Kasi pag ginawa mo yon, may spoiled. Tawag natin sa mga bata, spoiled, pag binibigay natin sa kanila ang lahat. Ang binibigay ng parent, ng mabuting parent, sa mga anak ay mabubuting bagay na makakatulong sa kanila. Pag gusto nila pero hindi makakatulong, hindi ko talaga ibibigay. No? Kasi maganda malaman natin yung gusto sa kakailangan. Madalas, binibigay sa atin ng Diyos yung kailangan natin. Minsan, binibigay sa atin yung gusto natin. No? Pero sa aking napakinggan, sabi niya, si Lord parang nagtatampo pag binibigay niya yung gusto natin. Kasi hindi lahat ng gusto natin nakakatulong sa atin. Pero binigay niya para malaman mo na hindi makakatulong sa iyan. Siguro yun yung mga pagkakataon na sinasabi natin na, ba't parang ganun? Nagmamahal ako pero parang minsan hindi yung gusto ko. Kasi yung gusto natin hindi laging nakakatulong sa atin eh. Pero si Lord laging binibigay yung kailangan natin. Minsan lang hindi yun ang pinapanalangin natin. Hindi yung kailangan natin. Ang pinapanalangin natin, yung gusto natin. So, yun yung tingin ko sa pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, laging nagbibigay ng kailangan natin. Minsan, binibigay niya yung gusto natin, pero baka nakukulitan na ka siya. No? Yeah. So, ano ba itong mga bagay na ito na nasasabi natin na ito ba'y tungkol sa ugnayan natin sa bawat isa? Ugnayan natin sa Diyos? Kasi ang pagmamahal, bilang mga Katoliko, may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ikaw, Jillian, may katanungan ka ba? Meron po. Okay. Father, bakit po minsan may pagkakataon na kaya kong mahalin yung kapwa ko, pero hindi ko magawa sa Diyos? Or vice versa po, yung hindi ko kayang mahalin yung kapwa ko, pero kaya kong gawin sa Diyos? Pagmamahal sa kapwa. Kapwa. Sa Parang Diyos. baliktad. Pwedeng mahalin ng Diyos, Pero, tapos na-ignore yung kapwa. Minsan naman, kapwa lang, na-ignore ang Diyos. yes po. Siguro kayang sagutin niya ng ating kapatid na si Father Bebot. Alam mo, Jillian, sabi nga, hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos na hindi mo rin minamahal yung kapwa. Magiging hipokrito tayo. Kaya sabi ni Lord, mahal mo siya, so therefore, dapat mahalin mo rin yung kapwa. Kaya siguro maganda yung tanong, bakit kaya hindi ko kayang mahalin yung kapwa ko? Malangsa ba siya? Mapanghe or what? Or kinakailangan lawakan pa natin yung ating pag-iisip. Okay? So, Parang may qualification kasi yes, minsan Father tayo Hokan. sa may qualification kasi minsan tayo sa pagmamahal sa kapwa eh, no? Pero kung matuto tayo ng pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos walang qualification eh. Kaya nga ang tinuro niya sa atin, agape, no? Agape. Yung pagmamahal na walang itinatangi at walang pasubali, kumbaga, no? So, yung pagmamahal na yun. Okay, so Father Hokan, napakaganda ng ating talakayan no, patungkol sa pagmamahal ng Diyos at saka paglilingkod at yung mga tanong nila pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa. Mga ka-hashtag, samantala mo natin itigil ang ating talakayan at magbabalik ating palatuntunang hashtag Blessing!